Alam ba ninyo na hindi rin lahat ng pinagaling ni Jesus ay sumunod sa Kanya? Naghanap nga siya ng siyam dun sa 10, di ba? Sabi niya, 10 ang gumaling. Wala bang bumalik kundi ang Samaritanong ito? So hindi lahat ng nakakatanggap ng pabor kay Jesus ay bumabalik para maglingkod. Yung iba nagpatuloy na sa kanilang trabaho, kung saan sila papaunlad sa kanilang sarili. Pero si Bartimeo, dahil may pananampalataya, una pa lang, nung siya gumaling, sumunod siya kay Jesus. Kaya meron tumatawag kay Jesus na hindi nakakakuha ng pabor. At sabi rin niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makakarating sa kabilang buhay. Sabi rin niya, meron pa siya sinabi, hindi lahat ng tumatawag sa akin dahil pag ikinahiya niyo ako, ang anak ng tao, ikinahiya niyo sa tao, ikakahiya ko rin kayo sa harapan ng Ama. So, hindi talaga lahat ng tumatawag ay nakakakuha ng pabor. Sa buhay natin tulad ni Bartimeo, mga kapatid, meron po tayong dalawang karanasan patungo sa pabor na gusto nating makuha kay Jesus. Ano ang pabor na gustong makuha ni Jesus, ni Bartimeo kay Jesus? Siya'y makakita. Pero dun sa verse 48, ang sabi ng mga tao, "Shh! Tumahimik ka! Apakaingay mo!" At dun sa verse 49, "Halika, tumayo ka." Pinatatawag ka niya. Sa buhay natin, sa paglalakbay natin patungo sa mga pabor ng Diyos, patungo sa mga kalooban ng Diyos na gusto nating marating, mga kapatid, meron ho tayong dalawang experience. The experience from the people na hindi tayo gusto, na hindi tayo matutulungan para maging malapit sa Diyos, at mga tao na matutulungan tayo para makalapit sa Diyos. That is the reality of life. May mga pangyayari din na sa halip na makatulong sa atin, hindi nakakatulong sa atin, at may mga pangyayari na nakakabuti at nakakatulong sa atin para makuha natin ang pabor ng Diyos. Pagka na-encounter natin yung nasa verse 48, yung mga tao at mga pangyayaring hindi nakakatulong para makalapit tayo sa Diyos at makuha natin ang gusto natin sa Diyos, ano ang ginawa ni Bartimeo? Ang sabi sa verse 48, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw. Inulit niya yung praise, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." So sa other praising yon, pag pinara-praise mo yon, lalo siyang nanalangin. Lalo siyang naging matibay sa kanyang stance na sumigaw, "Madidinig ako ng Diyos. Hindi ako pababayaan nito. Hindi ako iiwan nito. Sa Diyos ako tunay na may mapapala." Yun ang ibig sabihin nun. Lalo siyang nagsisigaw. Alam nyo, may mga tao, kuminsan tayo, pag nakaranas na tayo ng hindi paborable sa atin, hindi na tayo makasigaw ng pananampalataya. Naglalaylo, ayaw nang maglingkod, ayaw nang maniwala na pagka naglingkod, hindi pababayaan ng Diyos. Binibitiwan yung mga tungkulin, ayaw nang ituloy yung ginagawang pananampalataya kasi mayroong pangyayari at may mga tao na hindi pumapabor para makuha yung mga gusto nila sa Panginoon. Bakit? Nakakalimutan ba ninyo na kahit si Jesus, napakaraming hindi pumabor sa kanyang pagparito sa lupa? Iiwan nga sila ni Jose, di ba? Pinapatay nga ni Herodes, yung unang henerasyon ng Herodes, ang lahat ng bata para madamay si Jesus at walang lalaking Jesus para maging Mesyas. Yung panahon, walang panahon na pabor sa pagsilang ni Jesus. Malamig. Walang batang mabubuhay. Tapos walang motel na bukas. Walang panuluyan na bukas. Walang pabor na pangyayari. Pero napigil ba? Hindi. Kasi itinakda ng Diyos. Ito tatandaan natin. Pag itinakda na ng Diyos, kahit maka-encounter tayo ng mga taong ayaw at pangyayaring ayaw dun sa itinakda ng Diyos na para sa iyo, laksan mo lang ang iyong sigaw, "Jesus, anak ni David,
mahabag po kayo sa akin. Yung mother tongue niya, lalong nag-enhance, lalong nanalangin. Di ba ganyan naman ang nangyayari sa atin madalas, mga kapatid, pag sinusubok tayo. Ito yung mga hinog na Kristiyano, no? Ito yung mga seasoned Christian na tinatawag. Di ba napapansin nyo, pag maraming pagsubok, lalo tayo lumalapit sa Diyos. Lalong gumaganda panalangin, diba? Lalong humahaba, lalong dumadalas. Kasi itinutulak tayo ng ating mother tongue na wag bibitiw. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang bibitiw. Sa lipunan na ginagalawan ni Zaccheo, ay ni Bartimeo, nandun si Jesus. Pero magkakahalo ang mga taong ayaw sa kanya at may malasakit sa kanya. At maghahalo ang isang pangyayaring pwedeng gawin ng mga taong ayaw sa kanya at mga pangyayaring pwedeng gawin ng mga taong may malasakit sa kanya. Ang tawag po diyan ay juxtapose. Yung babanggit ko na sa inyo. Ano ba ibig sabihin ng juxtapose? Sa English, the fact of two things being seen or placed close together with contrasting effect. Ganyan ang buhay. Tanggapin natin na ang buhay na ating ginagalawan ay buhay ng kontra. Kaya kahit kanina merong kontra sa pagpunta nyo rito, masarap matulog. Masarap pang matulog. Kontras. Gusto mo, pero may gusto pang isa yung katawan mo. Diba? Kaysa kayo, gusto niyang masaktan dahil may mga nagsasabing tumahimik ka, pero gusto niyang gumaling. Pinakinggan niya yung pakiramdam niya na gusto niyang gumaling. Kaya pagka merong nananakit sa atin o merong masakit na bagay na nangyayari sa atin, hindi yun ang ating inaasahan, huwag yung masakit na yun ang masyado nating intindihin. Subukan nating magpatawad, unawain natin yung tao na yon at ituloy natin yung pagsasalita ng ating mother tongue. Malay nyo, may pinagdadaanan din siya. Malay nyo, yun ang papeldilihan ng buhay nyo. Darating ang panahon, makinis na kayo dahil sa kanya. Siya, magaspang pa rin. Di ba? Ganon. Iisipin mo lang yung maganda eh. Di ba? Magkahalo, nasa isang panahon, nasa isang lugar, o nasa isang katawan kung minsan ang sakit at tuwa. Ang sakit at kalusugan, ang tuwa at lungkot, ang kasaganaan at kasalatan sa buhay. Nasa isang lipunan ng mga taong masasama at mabubuting tao. Nasa isang fellowship ang tunay at di tunay. Juxtapose. Pero ano ang sinasabi ng iyong mother tongue? Sumusuko ba yan? Magbubunga ang sigaw ng panalangin, sigaw na nasa gitna ng taong pumipigil at tumutulong kay Bartimeo. Sigaw ng panalangin sa gitna ng mga taong may malasakit sa kanya at walang malasakit sa kanya. Mga kapatid, sa panahong madilim, para tayong bulag kagaya ni Bartimeo, sa panahong madilim pa ang buhay natin, may mga gagamitin si Jesus para tulungan tayo. Huwag tayong tumigil sa sigaw. Naririnig tayo ng Panginoon. Nakikinig si Jesus. Sabi ni Jesus, dalhin niyo siya rito. Hindi niya sinabing, saan ba yun? Palapitin niyo nga rito? Hindi. Dalhin niyo siya rito. Naalala ko yung yung paralitiko. Si Jesus ay nagpapagaling. Gusto nung paralitikong gumaling, hindi siya makapunta. Anong ginawa ng Diyos? Nagpadala siya ng 4 na kaibigan para dalhin siya kay Jesus. Binutas ang bubong at inihulog siya sa tapat ni Jesus para siya ay gumaling. Sabi ng kanta, huwag kang matakot, may nagbabantay sa dilim. Kahit madilim ang buhay na pinagdadaan natin, mga kapatid, hindi pa rin binibigyan ng katwiran na tayo ay mabuhay sa takot dahil may Jesus na gumagawa ng paraan
bibigyan niya tayo ng mga kasama. Tingnan mo nga yung katabi mo kung yan na yung kasama mo sa buhay na madilim na pinagdadaanan natin minsan. Dalhin ninyo siya rito. Anong ginawa ni si Bartimeo? Inihagis niya ang kanyang balabal. Alam po ba ninyo na ang balabal ni Sakeo ay ni Bartimeo ay ang kaisa-isa niyang material na kayamanan? Alam ba ninyo kung gaano kahalaga ang balabal sa kanilang lugar at sa kanya bilang isang bulag? Ang balabal na yon ang kanyang inilalatag sa umaga para mamalimos at doon ihuhulog ang limos para sa kanya. At sa dilim ng gabi at mainit na sikat ng panahon ay siya ring balabal na ipinantatakip sa kanyang katawan upang huwag mainitan at huwag malamigan. Pero nung tinawag siya ni Jesus, itinapon niya ang kaisa-isa niyang kayamanan. Bakit? Kasi tinatawag na siya ni Jesus. Nung lumapit kayo kay Jesus, meron na ba kayong inihagis? Meron na bang bagay na isinakripisyo nyo para sa Panginoon? Meron na ba kayong tinanggal na pride? Meron na ba kayong tinanggal na katigasan ng puso? Inihagis nyo na dahil tinatawag kayo ni Jesus. Bilang isang bulag, makakasagabal pa kay Bartimeo na meron siyang nakasampay na balabal. Bulag siya eh. Baka pagsampay niyang ganon, matapakan pa niya, madapa pa siya, maaksidente pa siya. Kaya ang ginawa niya, tinapon na niya kasi makakasagabal sa paglapit niya kay Jesus. Bakit niya itinapon? Anong gagawin niya ngayon? Anong pambabalabal niya ngayon? Kahit ano pang sabihin ninyo, naniniwala kasi siyang sa pamamagitan ni Jesus, makakakita siya. Kaya wala siyang pakialam kung mawalan siya ng balabal ngayon. Balabal lang yan. Makakabili pa uli siya pag nakakakita na siya at nakapaghahanap buhay na siya ng tama. Mas magandang balabal pa. Mas mabango. Malalabhan. Di ba? Kaya itinapon niya. Ano ang pabor? Sa verse 51, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Ikutin niyo po ang Biblia. Wala po kayong makikitang pangungusap na ibinigay ni Jesus kahit kanino maliban sa taong yan. What do you want me to do for you? Napakagandang pabor. Iba ito sa tanong na salita, sagot na, ano ba kailangan mo? Iba yon. Ito mas malalim, ito mas malawak. Sky is the limit. Meron akong kukwento na panood ko lang. Kwento ng bottled water. Yung bottled water na 500 ml, siguro yan ay 8 pesos sa refilling station. Yung may mga mineral water station, baka 8 pesos yan. May tubo na sila ron. Kasi ang bote ay siguro mga 2 piso, yung bote, halaga. Tapos yung tubig na nasa loob, 25 centimos. O, yun ang tubo niya, 8 pesos less 2.25. Yun ang tubo ng mineral water. Laki na, di ba? So, kukunin mo doon, kukuha ang tindahan, ibebenta naman ang tindahan ng ₱15. Tapos, ang convenience store naman, ibebenta ng ₱20. Pero pag nasa airport ka na habang naghihintay, pag bumili ka ng ganong tubig, ₱50 na. Ito matindi. Pag lumilipad na eroplano, bumili ka ng tubig, ₱100 na. Nagbago ba yung tubig? Ano lang ang nabago? Nagbago lang ng lugar yung tubig. At dahil sa kanyang pagbabago ng lugar, naiiba ang kanyang value. Nung wala pa ako dito sa church na ito, as a person, hindi ko makita yung aking value. Kasi, meron kaming cultural shock na naranasan paglipat namin from Isabela mula rito.
yung pinaglumaang mga damit ng aking mga pinsan na medyo may kaya noon, siya ring damit na dala-dala namin dito, na suot-suot, na sinasabi ko nga sa inyo ng paulit-ulit, pag hindi ko sinunod yung gusto nila, sa harapan ng aking mga kalaro, sinasabi, damit ko yan, ihubarin mo yan. Ay mo ko sundin. Ganon. Ano namang pride ang mabubuo sa akin? Kaya wala talaga. Ang hirap nun. Kaya nung ako'y mapunta rito, na nakilala ko ang UMYF na tinatawag dito, feel ko na ako'y welcome na welcome. Kaya paglabas ko rito sa church, nagtatanong yung isip ko. Sabi ko, sino itong mga taong to? Bakit kaya nila akong pahalagahan? Nagbago ba ako? Ako pa rin yung Sunny doon sa ibaba Pero nung lumipat ako rito, nakaramdam ako, JC, ng value. Na iba yung value. Gustong-gusto ko rito. Tapos, nung mag-CI ako, same Sunny pa rin. Nag-CI kami sa Taliptip, sa Bulacan. Lagi ako napaparusahan. Pinagpuputol ako ng sitaw dun sa kusina. Pinaglilinis ako ng banyo bilang parusa kasi nirereklamo yung room namin Or yung pong room number 7, napakaingay po, hindi po nagpatulog. Paano? Nagre-wrestling kami sa gabi. Tapos meron nadidinig na ganito, ang baho, ano ba yun? Amoy paa. May mga ganun kami nadidinig. Magulo kami. Ako hindi ko nakikitang parusa. Ngayon ko lang nakita ang parusa yun Pero para maging part ako doon sa kusina na nagpuputol ng sitaw para pagkain ng institutors, ang feeling ko doon, mayroon akong value. Part ako ng program. Hindi ko nakita ako'y pinaparusahan. Naglilinis ako ng banyo bilang parusa. Part ako. Ang saya ng work ko. Parang ganun din sa mineral water. Mga kapatid, may mga pagkakataon, kagaya ni Bartimeo, doon sa verse 48, hindi siya mahalaga. Doon sa mga tao sa verse 48, minamaliit siya, wala siyang kwenta, tumahimik ka. Pero may mga tao, pag inilipat mo ang sarili mo doon sa verse 49, may mga tao doon sabihin, tara, pinalalapit ka ni Jesus. Mga kapatid, tayo ba ay nasa verse 49 o nasa verse 48? Ito bang church na ito ay nagpa-function as people of the verse 48 or the verse 49? Yung man dumadating na mga tao rito na bisita natin, nararamdaman ba nila yung worth, the same worth na naramdaman ko 30 years ago? Madilim ang buhay ng mga pumapasok dito kagaya nung pumasok ako. Inaapi ako ng aking mga kamag-anak. Nagigising ako minsan sa gabi, ang tatay ko at saka nanay ko naghahalinhinan, lumuluha. Meron silang gustong gawin sa amin, hindi nila kaya, kulang ang kanilang resources. Dama ko yon bilang panganay. Ganon kami nagdaan sa mga taong nasa verse 48. At masaya kami ngayon dahil hindi huminto ang Diyos. May mga tao kaming kasamang nasa verse 49. And the choice is yours. Ano ba ang gusto mo? Maging kagaya ng mga taong nasa verse 48 o maging kagaya ng mga taong nasa verse 49? Alam po ninyo, galit po ang Diyos. Galit po si Jesus sa mga taong humahadlang sa mga taong gustong lumapit sa Kanya. Sa Mateo 23:14, sabi niya, kabag-habag kayo mga Pariseo, mga mapagkunwari. Hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Ayaw na nga ninyong pumasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga taong nais pumasok. Sa verse chapter 10 verse 30 ng Marcos, ang sabi, nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Antikristo ang sino mang taong dahilan para ang isang taong lumapit kay Jesus, makalalapit kay Jesus para makakita at maliwanagan ang buhay, may mga taong humahadlang at pumipigil sa mga taong gustong lumapit. Sino yan?
Ito yung mga taong hindi nag-iingat sa kanyang mga sinasabi at kinikilos na nakakapanakit pala ng kapwa, at yung kapwang nasaktan ayaw na, tumitigil, humihinto. Pero mapalad ang mga taong nakakasangkapan ng Panginoon para ang mga taong nadirimlan ay makakita ng liwanag sa Panginoon. Sila yung mga nasa verse 48. Ang sabi nila, halika, laksan mo loob mo. Alam nyo, pag nanghihina ka, meron lang taong lumapit sa'yo na sabihin, laksan mo loob mo. Napakalaking bagay eh. Yung nakadapa ka na tinapakan pa yung paa mo. May mga ganong tao, ala nang naitulong, nanakit pa. Para tayo yung mga taong nasa verse 49. Verse 48. Kaya mga kapatid, galaw-galaw para baka may stroke. Are we still aware, or tayo ba ay gising para masabi natin na, yes, Pastor, ako po ay nasa verse 48. Nasa verse 49. Yung mga taong ang lumalabas sa bibig ay, laksan mo ang iyong loob, tumayo ka, lumapit tayo kay Jesus, pinatatawag niya tayo. Meron akong isang church na pinanggalingan na hindi ko mapigil ang aking sarili na hindi magsalita ng ganito. Kasi yung mga matatagal nang nasa council, parang ini-intimidate yung mga bagong nakaupo. Lagi nagsasalita ng ganito. Noong ikang panahon namin, ganito ika. Nung panahon ko ika, ganito. Nainis ako. Huwag mo intimidate yung bago. Tandaan mo, kung tapat ka sa iyong paglilingkod noong nakaraan, nanood sa iyo yan. Tinitingnan yung paglilingkod mo, ini-evaluate, kinukwenta yung kwentong ginawa ng paglilingkod mo. At kung may mga magaganda dyan, itatanim niya sa puso niyan, sa isipan niya. Dahil pag siya na ang naglilingkod, gagayahin ka niya. Ipapatin niya yung maganda mong ginawa. So no need na maya't maya sinasabi mong nung panahon namin, nung panahon namin, nung panahon namin. Tapos na yon, panahon na nila. So please, huwag natin intimidate yung mga bago. Huwag natin intimidate yung mga bata. Huwag natin intimidate yung mga kabataan. Maniwala tayo sa kanila kasi nung kabataan tayo, naniwala lang din yung mga matatanda sa atin. Kaya meron tayong kinabukasan, meron tayong kinahinatnan ngayon. Ano ba kayang gawin ng mga yan na nanghihingi lang ng pera sa atin? Kapos talaga yan. Pero maniwala tayo sa kanila, siyempre naman pangangaralan pa rin namin kayo, ano gusto nyo. Pero dadagdagan namin, pinangangaralan namin kayo, pero naniniwala kami sa inyo. At kung ako tatanungin ninyo, being a pastor, what is my vision? Ang vision ko po, lahat ng pastor na nagdaan sa pagtuturo ko, nagturo po ako ng 12 taon sa mga pastor. Lahat ng narating ko para makapagturo, ang aking panalangin, makapag-develop at makatulong ako sa pagbubuo o pagpuproduce ng mga pastor na mas magaling sa akin. Mas magaling mag-sermon, mas magaling mag-interpret ng Biblia, mas maganda ang outreach ministry niya, mas malawak ang narating niya. Yun po ang aking pangarap. Kaya Soren, kung magpapastor ka, higitan mo ang nagawa ng tatay mo. Pagka hindi, sisingiling kita. Mga kapatid, nawa, ang mga pabor na nakalaan para sa atin ay makuha natin sa pamamagitan ng ating mother tongue. At nawa, maging dahilan din tayo para yung mga taong madidilim ang kanilang mga pinagdadaanan ay madala natin sa nag-iisang pinagmumulan ng liwanag, si Jesus. Magandang umaga sa inyo at maligayang araw ng Reformasyon.